Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin kung bakit nga ba nagkaroon ng alitan or kung bakit nga ba nag-away ang Senju clan at ang Uchiha clan. Dito rin pag-uusapan natin kung paano nga ba namatay itong si Hashirama Senju. Si Hashirama Senju ay ang pinakaunang Hokage ng Konoha. Isa rin siya sa mga nagtatag ng Konoha Village kasama na ang kanyang rival na si Madara Uchiha. Sa una, ang Uchiha at ang Senju clan ay mortal na magkaaway kung saan ay nagpapatayan ang kanilang angkan. Ngunit ang dalawang batang Uchiha Madara at Hashirama Senju ay hindi masaya sa ganitong sitwasyon. Dahil bukod sa ito ay hadlang sa kanilang pagkakaibigan kasi 'di ba, nung nalaman na silang dalawa ay galing sa magkaaway na angkan ay pinagbawalan na nga silang magkita. At dahil sa naganap nga na labanan na ito, madami ang batang ninja na namatay kasama na dito ang kapatid ni Hashirama Senju. Kaya naman ginawa nila ang lahat upang matigil ang digmaan na ito. At ang dalawang ito ay hindi naman nabigo at finally nakamit na nga nila ang kanilang mga kapayapaan at naitatag nga ang Konoha Village. Pero ito, bakit nga kaya naglaban ang Uchiha at ang Senju clan? Ano kaya ang naging ugat ng labanang ito? Kasi 'di ba, sa umpisa pa lamang bago nga maitatag ang Konoha ay talagang magkaaway na sila. So ito nga, may mga nabasa nga akong sinasabing ang dahilan kung bakit nga umpisa pa lamang magkaaway na ang dalawang angkan na ito. At ang dalawa nga sa mga dahilan nito ay sasabihin ko sa inyo. So ang una nga ay dahil nga sila ay descendant ni Ashura at ni Indra Utsutsuki, kung saan descendant ni Indra ay ang Uchiha clan at si Ashura naman ay descendant naman nito ang Senju clan. So ibig sabihin dahil sa si Indra at si Ashura ay mortal din na magkaaway noong umpisa pa lamang, dahil sa walang humpay nga na pag-aaway nila, ito ay umabot na hanggang sa kanilang mga naging lahi. So meaning, ang Uchiha at ang Senju clan ay nag-away-away over the centuries, lalong-lalo na noong panahon nila Madara at ni Hashirama Senju dahil sa alitan ng kanilang mga ninuno na sina Ashura at ni Indra. At bukod dyan, dahil ang Uchiha ay napakalakas, ang tangi lamang natatapat sa kanila ay ang descendant ni Ashura, which is ang Senju clan. So yan nga ang unang kasagutan. Dumako naman tayo dito sa ikalawa, kung saan sinasabi nga dito sa ikalawa na nag-ugat nga daw ang alitan dahil sa ang dalawang ito noong panahon ng digmaan o noong nawala o bumagsak ang samurai. Sila ay hinire upang lumaban, kung saan ang new daimyo o new countries ay hinire at kinausap ang Senju clan upang lumaban sa kanilang digmaan, laban nga sa ibang bansa. At ang kalaban naman ng new daimyo na ito ay hinire at kinausap naman ang Uchiha clan upang nga ay lumaban para sa kanila. Dahil sa ang dalawang magkaaway na partido na ito ay naglaban upang sila ay mamuno sa bagong bansa. So dahil sa naganap na labanang ito, may mga namatay na miyembro ng Uchiha at ng Senju clan. Dahil dito nagkaroon nga ng alitan ang dalawang angkan na ito, kung saan ay pinaghiganti o pinaghihiganti nila ang mga nangyari sa bawat miyembro ng kanilang angkan. So yan nga ang mga sinasabing dahilan kung bakit nga nagkaroon ng alitan ang Uchiha at ang Senju clan. So dumako naman tayo dito kay Hashirama Senju. So dahil sa ipinakita nga kamanghamanghang lakas ni Hashirama Senju, siya ay tinagurian ngang God of Shinobi at kinilala bilang pinakamalakas na ninja sa kanyang panahon. Kung saan maging itong si Madara Uchiha ay inadmit niya ang kanyang inferiority nga kay Hashirama Senju sa loob ng ilang taon nga nilang pagsasama, kahit pa siya ay merong Eternal Mangekyo Sharingan at Nine Tails. Maging itong si Kakuzu ay hindi nga umubra sa kanya, kung saan inutusan nga siya ng mga taga-Takigakure na i-assassinate itong si Hashirama. Ngunit hindi nga siya nagtagumpay, buti na lamang ay nagawa nga niyang makatakas sa teknik ni Hashirama Senju. So dahil nga sa mga ipinakita ngang galing at lakas ni Hashirama, nagmistulan ngang wala nang tatalo sa kanya. Kaya naman nagkaroon tayo ng malaking palaisipan kung kailan at kung papaano kaya siya namatay. So dahil dyan sa video ito, pag-uusapan natin ang ilang mga teorya para dito.
So magsasabi ako ng ilang teorya at kayo na ang humusga kung maaring ito nga ang kasagutan. Dumako tayo dito sa unang teorya. Sa unang teorya, ang dahilan daw ng pagkamatay nitong si Hashirama ay dahil sa kanyang regeneration ability. Kilala si Hashirama Senju na nagtataglay ng unique ability na nagbibigay sa kanya ng kakayahan upang nga makarecover mula sa kahit anong notable injuries. Ito ay kinumpirma ni Madara noong nakalaban niya si Tsunade kung saan pinagkumpara niya ang regenerative abilities ni Tsunade at ni Hashirama. At ito ang maaaring dahilan ng pagkamatay ni Hashirama. Ang cells ng katawan ng isang tao ay nahahati sa certain number of times. Sa paggamit ng teknik katulad ng creation rebirth, ang cell division ay matitake place ng mabilis. Kaya ang reason kung bakit nga ba ang creation rebirth ay isa sa pinakadelikadong teknik dahil sa binabawasan nito ang lifespan ng user. At dahil sa si Hashirama ay may parehong ability ng creation rebirth, ito ay active at all time. Ibig sabihin, maaari nitong nare-reduce ang lifespan ni Hashirama drastically na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. So para sa akin, masasabi ko lang sa teorya na ito ay okay naman siya, malapit siya sa katotohanan, pero kayo guys kung ano sa tingin nyo. So bago yan, dumako naman tayo sa ikalawang teorya kung saan sinasabi dito na natural death ang cause, meaning ito ay maaring sa kanyang katandaan. Since sinasabi naman at kung mapapansin naman na halos wala ngang tatapat sa kanyang lakas o walang tatalo sa kanya na kahit sinong ninja na nabubuhay noong panahon niya. At ang dahilan kung bakit noong re-reincarnate siya o nung ginamitan nga siya ng reanimation jutsu bata siya tignan, ito ay dahil maybe sa kanyang rapid healing ability katulad ng kanyang apo na si Tsunade na mayroong ding ganitong kakayahan na ginagamit upang siya ay hindi magmukhang matanda. So yan nga ang ikalawang teorya. Dumako naman tayo dito sa ikatlong teorya kung saan sinasabi dito na namatay siya during war. Dahil kung mapapansin noong ginamitan siya ng reanimation jutsu ay mapapansin na ang kanyang kasuotan ay pangdigma. So ibig sabihin namatay siya na nakikipaglaban katulad na lamang ni Minato, di ba? Si Minato na Mikaze ay namatay na nakasuot ng Hokage robe. At nung ni-reanimate or ginamitan nga siya ng reanimation jutsu, ganun din ang kanyang kasuotan. So yan nga guys ang ikatlong teorya. Ano sa tingin nyo? Maaari kayang ito ang naging dahilan ng pagkamatay ni Hashirama Senju? So dumako naman tayo dito sa ikaapat na teorya. Last but not the least, ang ikaapat na teorya kung saan dito sinasabing namatay siya dahil sa isang sakit. Posibleng namatay si Hashirama Senju dahil sa illness. Katulad ni Itachi at ni Kimimaru, or maaari ding namatay siya dahil sa chakra disease. Kung saan ang chakra disease na ito ay prevent siya na gumamit ng kanyang chakra properly at ang chakra na ito ay nag-umpisa nang atakihin ang kanyang katawan kung saan unti-unti siya nitong pinapatay. Dahil 'di ba kung mapapansin rin ang mga ninjang malalakas kung saan ay halos parang wala nang ang mga katalo sa kanila ay nagtataglay nga ng malubhang sakit. So meaning pagdating kay Hashirama Senju, maaari ngang nagkaroon siya ng malubhang sakit na dahilan ng kanyang pagkamatay. So yan nga ang maaaring dahilan ng pagkamatay ni Hashirama Senju at yan din ang dahilan kung bakit nga nagkaroon ng alitan ang Senju clan at ang Uchiha clan. Pero kung kayo ang tatanungin guys, ano sa tingin nyo ang naging dahilan ng alitan ng Senju clan at ng Uchiha clan? Idagdag nyo na rin dito kung papaano or kung ano ang naging dahilan ng pagkamatay ni Hashirama Senju. I-comment nyo lang guys sa ating comment box at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!